Hi guys, this is Mommy Shane and welcome back to my channel. Today, I will share with you the documents na sinubmit namin sa Korean Embassy, sa KVAC specifically, sa BGC in front of SM Aura. So, ang i-discuss ko today na requirements na sinubmit namin is yung for the four of us, for my husband na employed, ako na housewife, and 2 kids namin na students. So, mag-start muna tayo sa employed applicant. Ito yung requirements niya. Ayan, nilalagay ko dito. So, itong list of requirements na to, madadownload nyo to sa KVAC. I-check nyo na lang kung ano yung applicable sa inyo. So, first, let's start with the employed applicant. So, ang unang-una is yung application form na may kasamang data privacy form. Pag dinownload nyo yung file sa KVAC website, nandun na din sa dulong page yung data privacy form. So, i-print nyo na rin siya sa A4 sized paper. Same size ng sa application form. And then, yung passport photo, nagpa-picture kami. Ang cost nito is 120 pesos per applicant. Dito sa studio malapit sa amin, 6 pieces na passport size photo yung piniprint nila, kaya 120. So if you can find another studio na mas konti, kasi isang peraso lang naman yung kailangan, di ba? Baka much cheaper siya. Passport original, valid for 6 months or more. And then yung passport bio page. Yung page na nandun yung picture nyo and details nyo, yun, i-photocopy nyo yun sa A4 size paper din. And then yung visas or stamps from OECD countries. So dito, hindi ko na finotocopy lahat ng entry namin sa Japan. Kasi, wala lang. Feeling ko lang hindi naman important. Basta finotocopy ko yung visa page, visa, Japan visa na active pa na multiple entry, at saka yung Korean na stamp namin ng 2022. Yun lang. Tapos, certificate of employment ng husband ko. Ito ni-request niya to sa HR nila. Tapos system generated siya. So, hindi siya wet signature. Basta nandun dapat lahat ng details ha. Nandito na rin naman siya sa list of requirements. Basta kailangan nandun lahat ng required info na hinihingi ni Korean Embassy. The next is yung bank cert with account name, account number, account type, balance, open date, and 6 months ADB. Itong mga financial docs na to is exempted kapag mag-apply kayo through the simplified process. Yung magsasubmit kayo ng qualified na credit card. Pero, sinubmit pa din namin to. Wala lang. Kasi meron naman kami. So, di ba, mas okay na yung sobra kaysa kulang. Hindi, wala lang. Sinubmit na din namin para lang for more chances of winning. Ayan. Tapos, bank statement na 3 months. Ni-request din namin siya dun sa bank namin. And then, yung ITR, ito na-download din to sa, ano ba yan? Employee database ng company ng husband ko. So, 2024 pa yung pinasa namin kasi hindi pa available yung 2025. Yung credit card namin, front and back. Credit card ng husband ko na qualified sa simplified, front and back. Tapos, hindi ko binura yung, ano ba yan? CVV ba yun? Pero, nilagyan ng white out yung kinross out nung staff sa KVAC para hindi makita yung security code na yun na 3 digits. So, kayo, i-ano nyo na rin siya. Iburahin nyo na, lagyan nyo ng sticker before nyo photocopy. Ayun. And then, yung credit card statements for 3 months. So, ang cut-off ng husband ko, kasi nag-submit kami January 15 sa KVAC. Yung cut-off ng credit card ng husband ko, 18 pa. So, ang sinubmit namin is yung December, November, and October na statements. Kasi nga, wala pa. Hindi pa available yung pang January. So, yun, tinanggap naman nila. So, yun lang for the employed applicant. And then, move on naman tayo sa housewife. Ito yung requirements ng isang housewife tulad ko na walang own income. Same din, application form with the data privacy na form. Tapos, picture with white background, yun na. Tapos, passport na valid for 6 months or more. Passport bio page, photocopy, and then yung visas and stamps sa OECD countries na na-visit nyo. And then, ito, husband, COE, ITR, bank cert, and bank statement. So, dahil wala nga ako employment, wala akong source of income,
yung financial docs ng husband, yung kailangan i-submit. So, ginawa ko, finotocopy ko yun. Di ba may set na nga dun sa husband ko? Finotocopy ko pa para dun sa akin to support my application. Pero tinanggal din nila kasi okay na daw yung original. Di na daw kailangan na gawan ko ng tigi-tigisang copy yung ako at saka yung 2 kids namin. So, yun. Kung kayo, sabay-sabay naman kayo as a family mag-a-apply, kahit isa na lang na original set yung isubmit nyo, okay na yun. Kung si husband or si mother, si wife ang magsusupport sa buong family. And then, marriage cert, ito, in-order ko to sa PSA online. 365 pesos per document. I-deliver na siya sa house nyo kapag within Metro Manila. Nag-request din pala ako ng birth cert namin lahat. And then itong marriage cert. So, 365 times 5 documents yun. Yun yung nagastos namin. Yun, ako din, may qualified credit card din ako. So, sinubmit ko yun kahit wala naman akong employment. Kasi matagal ko ng credit card yun nung nag-work pa ako. Tapos, sinubmit ko din yung credit card statements ko for the last 3 months. Yung birth certificate ko, sinubmit ko kasi maiden name pa yung passport ko. So, sinubmit ko yung, birth certificate ko just to support na ako yun. Diba? Pero married na ako ngayon. So, hindi kasi ako nag-change ng family name sa passport kasi hindi ako nakakapagdala ng marriage certificate. Pero yung status married naman, okay naman yun. And lahat ng visa ko, since the beginning of time, doon na sa maiden name ko parang ayoko nang palitan. Kasi parang marami akong kapangalan kapag ginamit ko na yung married name ko. And then, doon na tayo sa students. So, same din, application form, data privacy form, picture, passport na valid for 6 months or more, passport bio page photocopy, Japan visa or yung OECD country stamps kung meron kayo. Tapos, ito, school certificate of enrollment. Nare-request to sa registrar ng school nyo. Ito unahin nyo kasi sometimes it takes them a week to prepare this document. So, kung nagmamadali kayo mag-apply, ito yung makakapagpatagal sa pag-complete nyo ng doc. So, ito, unahin nyo. It's just a simple document stating na enrolled yung anak mo for this school year. Na hindi kayo magsistay ng, matagal doon sa Korea kasi nga, nag-aaral yung kids nyo. And then, copy of school ID. Ito, sinerox ko lang yung ID nila. Ayan lang, front and back. Tapos, yung birth certificates nilang dalawa. And then, marriage certificate. Ito nga, finotocopy ko din yung marriage certificate namin. Tigisa sila. So, sinoli lang din yun sa amin kasi nga, 1 set of original is enough na daw for the entire family. Tapos, yung COE, ITR, and bank cert ng daddy nila, finotocopy ko din. Pero, hindi naman nga daw kailangan kasi nga, okay na yung original set na isa na naka-attach dun sa dad. So, yun lang guys ang requirements for a family na tulad ng sa amin. Hindi ko lang masasagot kung may iba kayong tanong na hindi ganito yung status or hindi same sa amin kasi hindi ko nga alam yun. Pero wala na kaming sinubmit na cover letter kasi I don't know. Parang feeling ko okay naman yung docs namin. And I have nothing more to explain. Na joke. Diba? Parang wala naman akong i-explain. Tapos, pang na namin to apply. Siguro 7. Pang 7 ko na ata to. Kasi noong 2022 yung most recent namin na visa. Pero single entry lang yon. And then one before that, multiple entry. Hindi lang namin nagamit ng multiple times kasi nga, nagka-anak na kami, ganyan. Hindi na kami masyado nakapag-Korea, puro Japan yung napupuntahan namin. So, ayun. Buti na lang talaga, nag-grant kami ng multiple entry visa dito ngayon sa Korea for 5 years. Lahat kami, kaming parents and 2 children, multiple entry for 5 years. Kaya sobrang happy ako kasi, diba, nag-over tourism na sa Japan. And, naisip ko, dito naman kami magbubook lagi kung diba, kung may cashing, diba? So, ayun lang guys. Kung may questions kayo regarding this, comment nyo lang sa baba. Pwede nyo rin ako i-DM sa Instagram ko, Mommy Shane.
1928, or sa TikTok ko, Shane Flores 1928. For your travel essentials, kahit hindi sa South Korea, sa kahit anumang travels nyo, you can use my discount code sa Klook and Agoda. For Klook, it's Mommy Shane Klook. And then for Agoda, you can use my discount code for hotel, Shane Agoda, and for activity, Shane Travel. Ayun lang guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye!